Jinwoo ay nagulat ang broadcaster sa kanyang kahilingan na patayin ang kamera, babala niyang wawasakin niya ito kung kinakailangan. Samantala, tinanong ni Baek tungkol kay Byung, na ang walang buhay na katawan ay may malaking sugat sa dibdib. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Jinwoo ang shadow extraction, na ginawang isa sa kanyang mga elite na shadow warrior ang bumagsak na hunter. Sa mga barkong pandigma na pumapalibot sa Jeju Island, galit si Hoshino nang malaman niyang isinagawa na ng presidente ang plansyam. Nasa paligid pa rin ang halimaw, ngunit pinapabalik ang mga puwersang Hapones upang harapin ang parehong nilalang na pumatay kay Goto sa loob lamang ng ilang segundo. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Ryuji na isang Koreanong hunter na ang nakatalo sa mutant na langgam, kaya't wala nang ibang pagpipilian si Hoshino kundi bumalik sa labanan. Ginulat ni Jinwoo ang kanyang mga kasama nang ipakita niya ang kanyang kakayahang gamitin ang abilidad ng mga yumao. Ibinunyag niyang narinig niya ang boses ni Min Byung-go, na nagbibigay ng pahintulot na gamitin ang kanyang lakas. Bilang patunay, binuksan ng muling nabuhay na manggagamot, ngayon isang shadow warrior, ang isang grimoire at nagpagawa ng mahiwagang ulan na gumaling sa mga sugat ni Chae-in. Sa pamamagitan nito, natuklasan ni Jinwoo ang likas na ugali ni Byung-go, kahit walang utos, inuuna nitong gamutin ang mga nasugatan. Sa kabila ng madilim na sitwasyon, nakahanap ng kaunting ginhawa si Baek sa kaalamang magiging mahalaga ang kakayahan ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, naalala niya kung paano kinamumuhian ni Byung-go ang labanan at nalulungkot siyang makita itong bumalik sa digmaan, kahit pa sa kanyang kamatayan. Habang sinasabi niya ito, naalala ni Jinwoo ang insidente sa Red Gate. Noong araw na iyon, mahigpit na hinawakan ni Baek ang kanyang balikat sa parehong paraan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang mag-utos, kundi upang ipahayag ang isang taos-pusong pakiusap. Pinapanatag ni Jinwoo si Baek, isiniwalat niyang matagal na niyang napagpasyahan ang kanyang gagawin. Sa isang simpleng galaw, pinalaya niya si Min Byung-go mula sa kasunduan, dahilan upang ito'y tuluyang maglaho. Ngunit bago siya mawala, nagpaalam siya sa pamamagitan ng isang huling ngiti sa kanyang matagal ng kaibigan. Hindi mapigilan ni Baek ang kanyang emosyon, at tahimik siyang lumuha sa pamamaalam. Samantala, nag-alab sa galit si Pangulong Matsumoto nang matuklasang nakaligtas ang mga Koreano, lalo na dahil sa hindi inaasahang pagdating ni Jinwoo Sung. Dahil sa matinding pagkalugi ng Japan, kinwestiyon ni Ryuji ang loika ng pagpapatuloy sa plansyam. Ang karagdagang pagkasawi ay magpapahina sa depensa ng Japan laban sa mga portal at maaaring magdulot ng pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Napilitan si Matsumoto na mag-isip muli at, bagamat labag sa kanyang loob, iniutos niya ang agarang pag-atres. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak niya ang kanyang telepono sa sahig, hindi maitago ang matinding pagkadismaya. Sa karagatan, inatake ang mga puwersang Koreano na pumapalibot sa Jeju Island ng isang nagngangalit na kawan ng mga langgam. Inakala nilang natapos na ang labanan sa pagkamatay ng reyna, ngunit ngayoy nagwawala ang mga leaderless na halimaw. Ang papel ng mga nasa likuran ay naging napakahalaga, kapag nabigo sila, maaabot ng mga insekto ang Korea. Ang bigat ng responsibilidad ay makikita sa matatalim na titig ng bawat hunter. Sa loob ng pugad, mabilis na tumatakbo ang mga Koreano patungo sa paparating na helicopter para sa kanilang pagsagip. Gayunpaman, sa muling paglaganap ng kaguluhan at nalalapit na sakuna, agad na nagpasya si Choi, iniutos niyang agad na lumipad ang sasakyan, iniiwan si Jinwoo. Siya lamang ang may kakayahang harapin ang natitirang mga banta, habang nangangailangan naman ng agarang lunas si Chae-in dahil sa kanyang malubhang kalagayan. Nanatili si Jinwoo kasama ang kanyang mga anino, maingat na nililipol ang mga hindi pa napipisang itlog ng mga langgam. Sa kanyang kasiyahan, bawat pagwasak ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang experience points, kaya't sinubukan niya ang napakalakas na espada ng Demon Monarch. Madaling pinutol ang natitirang mga insekto, bahagya siyang nanghinayang na hindi niya agad ginamit ang sandata. Gayunpaman, ipinagkatiwala niya ang natitirang gawain sa kanyang mga elite na anino, na nagpatuloy sa pag-atake hanggang sa umabot siya sa level 100. Habang papalapit sa bumagsak na elite na langgam, naramdaman ni Jinwoo ang isang kakaibang aura na bumabalot sa bangkay nito. Instintibong ginamit niya ang shadow extraction, ngunit bigla siyang nakaranas ng isang hindi maipaliwanag na pagkagulo, isang panandali ang sulyap sa tila isang astral na dimensyon. Nang bumalik siya sa katinoan, nasaksihan niya ang isang mala-espektro na itlog na lumilitaw sa kalangitan, isinilang ang anino ng makapangyarihang kalabang pinaghirapan niyang talunin. Nasiyahan sa resulta, nagpatuloy siya, ngunit bigla siyang napahinto nang tawagin siya ng muling nabuhay na nilalang bilang hari ng mga tao. Nagtaka si Jinwoo, sapagkat ito ang unang anino na may kakayahang magsalita.
Lumuhad ang nilalang at humiling ng isang pangalan. Habang sinusuri niya ang interface nito, napagtanto niyang ito ay isang Spectre Rank General, isang uri ng anino na hindi pa niya nasusumpungan. Mausisa, tinanong ni Jinwoo kung bakit ito handang sumunod sa kanya, kahit na siya mismo ang pumatay dito. Walang pag-aalinlangan, sumagot ang insekto na hindi ito namatay kundi muling isinilang sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jinwoo, ngayon ay puno ng bagong layunin. Ipinangako nito ang walang hanggang katapatan at taimtim na naghintay ng utos. Sa pagkilala sa kanyang katapatan, pinangalanan ni Jinwoo ang kanyang bagong alagad bilang Biro, bago ipinagpatuloy ang pagsasama ng iba pang natalong mga langgam sa kanyang hukbo. Isang napakalaking kawan ng mga langgam ang nakalusot sa naval blockade ng Korea, tumatawid patungo sa pambansang teritoryo at umaabot sa huling linya ng depensa bago mapanganib ang mga sibilyan. Gaya ng inaasahan, isang mabangis na labanan ng sumiklab, kung saan iniaalay ng mga hunters ang kanilang buhay upang maprotektahan ang populasyon mula sa kapahamakan. Samantala, sa baybayin ng Jeju Island, kung saan patuloy pa rin ang digmaan ng natitirang mga langgam, pinagmasdan ni Beru ang nalilitong hukbo ng 4,000 insekto na walang patutunguhang nagkalat dahil sa kawalan ng pinuno. Tinanong ni Jinwoo kung kaya ba ng kanyang lingkod na bawasan ang kanilang bilang. Walang pag-aalinlangan, agad na sinimulan ni Beru ang kanyang misyon. Sa unang lungsod ng Korea na sinalakay ng kawan, pinamunuan ni Song Chi-yul ang kanyang mga hunters ng may matibay na paninindigan. Itinuturo kung paano epektibong labanan ang walang humpay na mga kaaway. Biglang, isang mabilis na lumilipad na langgam ang dumiretso sa kanya, ngunit nawasak ito sa isang iglap. Bago pa man maintindihan ng mga hunters ang nangyari, isang nakakasilaw na liwanag ang hamati sa battlefield na tila isang matalim na espada, tinatapyas ang di mabilang na mga kalaban. Hindi nila namamalayan, dumating na si Beru upang sumabak sa labanan. Samantala, ang elite team na tinatangkang makatakas mula sa pugad ay humaharap sa matinding pagsubok sa himpapawid. Ang kanilang helicopter, na palilibutan ng mga lumilipad na langgam, ay nasa panganib na mapilas. Sa kakulangan ng paraan upang lumaban, walang magawa ang grupo habang unti-unting bumagsak ang kanilang mahiwagang panangga, iniiwan silang lubos na mahina at malapit ng malipol. Ngunit bago tuluyang maglaho ang pag-asa, dumating si Jinwoo sakay ni Kaisel, muling binabago ang takbo ng laban at sinasagip ang kanyang mga kasamahan mula sa tiyak na kamatayan. Para bang hudyat ng tagumpay, sa wakas ay lumino ang langit. Nagbubuga ng maningning na sinag sa larangan ng labanan. Habang minamasdan ang bakas ng digmaan, nagmuni-muni si Go Gun-hee, Pangulo ng Hunters Association, sa matinding pagsubok na kanilang dinaanan, sa pamamagitan ng dalisay na determinasyon, napigilan ng mga hunters ng kontinente ang kawan ng mga halimaw, at nakabalik ng ligtas sa Korea ang mga S-rank hunters. Samantala, si Cha Hae-in, na nawalan ng malay sa buong labanan, ay agarang isinugod sa ospital. Marami ang nagbuwis ng buhay. Ngunit ang ika-4 na raid sa Jeju Island ay nagtapos sa tagumpay, tuluyang winakasan ng halimaw na banta. Ilang araw ang lumipas, sa isang armada ng Japan, sumiklab ang kaguluhan nang biglang umatake ang isa pang pangkat ng lumilipad na langgam sa ikalawang araw ng laban. Isang opisyal ang nagutos sa mga mage-type hunters na manatili sa pwesto, ngunit may isang nagmungkahi na hayaan munang ipakita ng bayani ng Japan ang kanyang kakayahan. Sa tuktok ng isang naval artillery, isang figure ang nakatanaw sa paparating na hukbo na may ngiti sa labi. Nangakong gagawin silang pagkain ng isda. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang X-shaped na hiwa na nag-uumapaw sa mana. Hinati ang kanyang mga kaaway gamit ang kanyang kambal na espada, pinasabog sila sa himpapawid na para bang isang malawakang pambobomba ang sumalpok sa kanila. May mapanuksong ngiti, bumulong siya na kung ang tunay na halimaw ang humarap sa kanya sa halip na ang mga pangkaraniwang insekto, marahil ay mas naging kapana-panabik ang laban. Samantala, sa Korea, isang solemn na at mariingal na memorial ang itinayo bilang pagpupugay sa mga buhay na nawala sa raid sa Jeju Island, dinadagsa ng mga tao upang magbigay galang. Habang kinukunan ng media ang pagdating ni Song Jinwoo, naging malinaw ang katotohanan, nakasalalay sa kanya ang tagumpay na ito. Ngunit sa kabila ng papuri, may bumabalot pa ring pang-uusisa. Marami ang bumabati sa kanya bilang isang bayani, ngunit may ilan ding nagtatanong kung ilan pang buhay ang maaaring nailigtas kung mas maaga siyang kumilos. Maging si Baekhyuno, sa kabila ng pagluluksa sa kanyang kaibigang nawala, ay lumapit at hinimok siyang manatiling matatag. Sapagkat sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at diskusyon, isang bagay ang hindi may kakaila, si Jinwoo ang naging susi sa digmaang ito. Nakipagkita si Jinwoo kay Go Gun-hee, na nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa kanyang mahalagang papel sa raid. Gayunpaman, si Jinwoo,
na binibigatan ng kanyang konsensya, ay naghinanakit sa kanyang huling pagdating, pinagsisisihang hindi niya nailigtas ang mas maraming buhay, lalo na si Min Byung-go. Pinawi ng direktor ng association ang kanyang pangamba, binibigyang diin na kung hindi dahil sa kanyang pagdating, ang iba pang S-rank hunters, at di mabilang na mamamayan, ay maaaring nalipol. Isa itong napakalaking tagumpay, at inialok ni Go Gun-hee na gantimpalaan siya sa anumang paraang nais niya. Inilipat ng direktor ang usapan at tinanong si Jinwoo tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, binabanggit na ang kanyang pambihirang pagpapakita ng kapangyarihan ay naglagay sa kanya sa pandaigdigang eksena. Agad na nakakuha ng pansin mula sa iba't ibang bansa. Walang pag-aalinlangan, ibinunyag ni Jinwoo ang kanyang hangarin, ang magtatag ng sarili niyang guild. Samantala, pabalik sa Jeju Island, ang pinuno ng Knights Guild, si Park Jong-soo, ay hinarap ng kanyang tauhan na si Sokchul, na nagtanong kung bakit siya inatasang linisin ang pugad sa halip na dumalo sa memorial. Bagamat pagod, nanatili siyang matatag, ipinaliwanag na ang paglipol sa natitirang mga insekto at pagkolekta ng mga mapagkukunan ay kasing halaga rin ng pag-alala sa mga nasawi. Sa katunayan, ang misyong ito ay patunay ng tiwala ng association sa kanya, ang tunay na mandirigma ay tinutupad ang kanyang tungkulin ng walang reklamo. Sa gitna ng kanilang gawain, isang dambuhalang nilalang na tila mabangis na hayop ang biglang lumitaw sa harapan ng Knights Guild. Agad na binalaan siya ni Jong-soo na umalis sa restricted area, ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, isang mahiwagang kamay ang pamitik ng daliri, at sa isang iglap, naparalisa ang mga hunters. Tinanong ng hayop na intruder ang Spectre tungkol sa kanyang ginawa, ngunit ang natanggap lamang niyang tugon ay malamig at walang pakialam, pinatahimik lang nito ang ingay. Matapos matukoy ang isang hindi pamilyar na kapangyarihan sa lugar, pinag-isipan ng dalawa kung paano nito natulungan ang mga tao. Gayunpaman, kailangan nilang harapin mismo ang puwersang ito. Dahil wala nang dahilan upang manatili, lumikha ang Spectre ng isang portal upang umalis. Gayunman, napansin ng nilalang na may anyong halimaw na may isang individual pang naroroon, kaya umatras ang Spectre. Iniiwan ang bagay na ito sa nasabing nilalang, habang nagpapatuloy ang pangangaso ayon sa plano. Nang mawala ang kanyang kasama, saglit na nag-alinlangan ang Beastman bago pumasok sa sarili niyang portal, bumantong hininga sa hindi kailangang pagod. Naisip niyang kung naroon lamang ang isang tiyak na babae, tiyak na mas magiging magulo ang sitwasyon. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ng ama ni Jinwoo ang kanilang misteryosong pag-uusap. Balik sa Korea, naipit si Jinwoo sa trapiko habang nakikipag-usap kay Yoo Jin-ho sa telepono. Sabik na tinanong ni Jinho tungkol sa kanilang guild, at kinumpirma ni Jinwoo na inaprubahan na ni Pangulong Go Gun-hee ang plano. Sa sobrang tuwa, agad na iminungkahi ni Jinho na maghanap na sila ng opisina, ngunit biglang sumingit si Han Song-hee sa tawag, hinihiling na magkaroon siya ng posisyon sa hinaharap na organisasyon ni Jinwoo. Natatawa sa kanilang pagbibiruan, pinutol niya ang tawag habang tumitindi ang kanilang kulitan. Sa parehong sandali, tinawagan siya ni Go Gun-hee upang ipaalam ang tungkol sa isang bagong lumitaw na B-rank portal sa unahan. Na siyang sanhi ng matinding trapiko. Naipadala na ang mga hunters, ngunit mananatiling mabagal ang daloy ng sasakyan sa loob ng ilang panahon. Sinusuri ang sitwasyon, humiling si Jinwoo ng isang pabor. Ilang sandali lang, dumating siya sa harap ng barikadang portal, kung saan mahigpit na binantayan ng mga awtoridad ang paligid. Inihayag niya ang kanyang intensyon na isara ang dungeon at lumapit sa harapan. Isang batang opisyal ang nag-aalanganang nagpapaalala na wala pa ang mga karagdagang puwersa. Ngunit nanatiling kalmado si Jinwoo, kaya niyang tapusin ito mag-isa. Walang pagdadalawang isip, pumasok siya sa portal ng mag-isa. Halos agad, nagbago ang kulay nito sa isang nakakakilabot na pulang liwanag. Sa loob, natagpuan niya ang sarili sa isang kagubatang sinalanta ng bagyo. Kinukumpirma ang kanyang hinala, isa itong red portal. Naiinis, napabulong siya tungkol sa hindi tiyak na antas ng dungeon at pinagsisisihang hindi niya nasabihan ang kanyang ina tungkol sa kanyang pagkaantala. Nararamdaman niya ang presensya ng maraming kalaban na nagkukubli sa paligid, kaya mabilis niyang inanalisa ang kanilang lakas. Wala namang kahanga-hanga, kung sila lang ang banta sa dungeon na ito, magiging napakadali ng misyong ito. Upang mapabilis ang proseso, tinawag niya ang kanyang hukbong multo, pinakawalan ang kanyang mga elite warriors, kabilang ang kanyang pinakabagong unit, ang makapangyarihang mutant na insekto, si Beru. Sa pagkabuo ng kanyang hukbo, nagpasya siyang tapusin agad ang maliit na sagabal na ito. Samantala, matapos ang kanyang ganap na paggaling, pinagmasdan ni Chae-in ang papalubog na araw habang malalim na nag-iisip. Lumapit si Master Choi at binanggit ang pagdalo ni Jinwoo sa memorial.
Ngunit nanatili siyang tahimik, tinatanggap ang katotohanang ipinakita ng Raid ang kanyang kahinaan. Wala siyang masyadong naiambag at sa huli, kinailangan pa siyang sagipin, hindi tulad ni Jinwoo. Para sa kanya, si Jinwoo ang rurok ng lakas, isang ideal na dapat abutin. Higit sa lahat, nais niyang lumakas ng sapat upang makatayo sa kanyang tabi. Habang inuutusan ni Jinwoo ang kanyang hukbo laban sa mga nilalang sa loob ng B-rank na pulang portal, pinag-iisipan niya ang diwa ng pagiging isang hunter. Ang mga dungeon ay mga mundo kung saan ang tanging batas ay ang mabuhay, at anumang sandali, ang isang hunter ay maaaring maging biktima, ang kamatayan ay palaging isang hakbang lang ang layo. Ngunit patuloy pa ring sumusulong ang mga hunter, hindi alintana ang lakas ng kanilang mga kalaban. Ang bawat isa ay lumalaban para sa isang dahilan, ang ilan upang protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay, ang iba upang ipagtanggol ang kanilang mga paniniwala, patunayan ang kanilang halaga, o suwayin ang kanilang tadhana. Ano man ang kanilang layunin, ang isang tunay na hunter ay hindi kailanman tumitigil sa pangangaso. Matapos mapuksa ang huling halimaw, naglakad si Jinwoo sa gitna ng walang katapusang hanay ng kanyang hukbo ng mga anino. Inayos niya ang kanyang kurbata, huminga ng malalim. At saka sinabi, oras na upang hanapin ang susunod na biktima.